Muli magandang umaga sa atin lahat. And for our sana ako? Ayan. So this is our third part of our series for this month of July na may extend hanggang August ng ating Sunday School. The third part of our series this July is titled God is Better. Akin ba yun? God is better than money. Now, let me ask you a question. How great do you think, gaano kayo sa tingin nyo kalaki ang unemployment rate sa Pilipinas? Unemployment rate, ibig sabihin wala kang regular na trabaho. Thank you. So, ang unemployment rate sa Pilipinas, as for 2022, so this is 4 years ago, as for 2022, is we are, we are actually in 14%. And 14% ay malaki po. Sa 100 katao, 14 ang walang trabaho. Ang 20 dito, sa 100 katao, ay may mababang sweldo na mas mababa pa sa isang regular na trabahador. And the other numbers ay magkakaiba pa rin sila ng estado kung gaano sila kataas or gaano namimit ang kanilang pangangailangan. So, in these very numbers, in this statistic, we can know that money is one of the problem of mankind. Pera ang isa sa mga problema ng tao. When I was in Palawan, naalala ko lang, merong isang bahay doon, nakaisa-isang bahay na walang kuryente sa lugar nila. Pero honestly, napakaraming bahay doon na walang kuryente. Nagulat nga ako kasi nakaya ko ng 3 araw na wala kaming kuryente. Pero may isa kaming compound na pinuntahan, isang part ng bundok, na siya lang mag-isang walang kuryente. And I asked her, that woman, I said, bakit hindi kayo nagpakabit ng kuryente nung pumunta dito yung supplier ng kuryente? Sabi niya, wala po kasi akong pang monthly. So it was one of the heartbreaking moment in my life when I heard that very words. Kasi ako, hindi ko kaya matulog na walang internet. Hindi ko kaya matulog na hindi ako nag-i-scroll. Malaking problema ang pera. Amen ba? Oh, katawa naman dito, hindi na mo problema ang pera. Hindi na mo problema sa pera. You know, when we talk about money, it was always bitin. Kulang. That's why most of the time, kapag tinanong mo ang isang bata, anong pangarap mo sa buhay, he will always say, or she will always say, gusto kong yumaman, gusto kong magkabahay, gusto kong magkasakyan. That's the dream. Secondary na lang yung profession sa panahon ngayon. But in our preaching this morning, I would like us to understand that God is better than money. Sa series natin buong month of July is about giving. The theme of this giving in Hebrews chapter 13, verse 5 to 6, giving is an act of faith because Jesus himself is our greatest treasure. Jesus is our greatest treasure. In Hebrews chapter 13, verse 5 to 6, keep yourselves free, keep your life free for the love of the money, and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what man can do to me. Di pala naka-on. Now, many people think that giving is primarily about money. But the Bible teaches that giving is primarily about worship. And God is not first asking for our wallets. He is asking for our hearts. Sa ating puso ang inaano ng Panginoon. Puso ang hinahanap ng Panginoon. Umuugo. Puso ang tinatanong ng Panginoon. Puso ang hinahanap ng Panginoon.
And money promises security, satisfaction, and happiness. Yet the scripture only teaches that only God can provide these things permanently. Let's be realistic. Never pa ako nakataya sa loto. Di ako maalam paano tumaya sa loto. But example lang, manalo tayo sa loto ngayong araw na to. Yung biggest jackpot sa Pilipinas is 257 million. What if ikaw yung manalo ng 257 million? What would you do? Of course, many people say, mag-start na ako ng negosyo, bibili na ako ng bahay. Let's be realistic. Ha? Let's be realistic. Tsaka na muna yung tithes. Galing sa loto yan eh. Hindi mo madadala sa church yan. Oo. Tsaka na muna yung tithes. What would you do kung ikaw ang mananalo ng 257 million? Diba? Instantly, when I say the 257 million winnings in Lotto, we all smile. But what if, sabihin ko sa inyo, na 11 days na lang, parating na uli ang mga bills natin. Immediately, those smile na nakita ko kanina, immediately faded. Because money promises happiness, security, and satisfaction. And yet, those things is not permanent. And those things that I just said earlier will eventually turn that happiness, satisfaction, and security to opposite. Kabaliktaran yung maaari niyang maibigay sa iyo. And the Bible always teaches us that only God can provide these things permanently. That even though you are having hard time in your life, but if you have God in your heart, these things will always be permanent. Bibihira ang Kristiyanong malungkutin. Ang Kristiyanong malungkutin, palaging wala sa gawain. Hebrews 13 reminded us that generosity begins when we believe that God Himself is enough. And Jesus taught, but where is your treasure is, there your heart will always be. Kung nasaan ang iyong kayamanan, palaging nandoon ang iyong puso. That's why our theme today is giving is an act of faith because God Himself is our greatest treasure. If we treasure God, we need our hearts to be with Him also. Giving reveals that what we are treasuring. Giving also reveals what we treasure the most. Ano bang iyong pinakapahalagahan? Now, giving is about worship. Let's always think about this. Giving is about worship. Hindi lang to pera, pero yung oras mo, ang iyong buhay, pati na rin ang iyong kakayahan. Giving is about worship. Now, my proposition for you this morning is that God has promised never to leave nor forsake His people. And Christians, tayo mga manampalataya ng Panginoon, can overcome the love of money and practice joyful, fearless generosity because their greatest treasure is God Himself. But let me ask you a question. How can Christians overcome the love of money and become joyful, fearless, and generous givers? Later sa ating Sunday school, we are blessed na nagkaroon tayo ng time na maturuan tayo about journey of generosity. Because the Bible will always speak and always reminded us that God loves a joyful and generous giver. When we say joyful and generous giver, it is not about kung gaano kalaki yung naibibigay mo. But it's always about kung gaano kalaki yung puso mo sa pagbibigay mo. Now, I'm giving you 4 points this morning. And our first points this morning is the heart of giving begins by defeating the love of money. Sino ba namang ayaw ng pera? But Hebrews chapter 13, verse 5, in the first verse said, keep your lives free from the love of money. Keep your life free from the love of money. The Bible always speaks about the love. The Bible always speaks about the love. And in fact, in Greek word, they have four
distinct words about love. But the love na ginamit dito is none of those love because this love is purely emotional. When we say keep your life free from the love of money, that is emotional, meaning it is circumstantial. Money itself is morally neutral. Tandaan natin yan, morally neutral. It can be used for God's glory or it could become your idol. Whenever the money becomes your source of security instead God, it has taken God's place. And Jesus made this clear. No one can serve two masters. You cannot serve God and money. In Matthew chapter 6, verse 24, but giving becomes difficult when our confidence rests in wealth. Isang masakit na katotohanan dito, mga kapatid, is the moment that we are prosperous. Kapag tayo ay maraming kakayahan, maraming ari-arian, we could barely see God in our life. But when we had our hard times, we can always speak to the Lord. Every time that we are having our prayer time, hindi naman mawawala ang prayer natin about provision. But sometimes, it became your goal. Our goal here is to glorify the Lord on everything that He has given to us. Because when Christ becomes our treasure, generosity and joyfulness comes together. Now, if we will look in 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10, godliness with content is great gain. Ang pagiging kontento sa binigay ng Panginoon ay isang napakagandang blessing sa Panginoon. Hindi ko sinabing kontento na hanggang dyan ka lang. When I say kontento, is hanggang dyan yung naibibigay mo sa Panginoon. I will never say that you need to extend yourselves to the point that kailangan mo ng isakripisyo ang lahat-lahat sa iyo because it is not for me. But if the Bible tells you that you need to sacrifice 100% of what you have, and that is your life, that is for the Lord. Now, let me clear this to you. Ang simbahan natin ay maraming pangangailangan. Ang simbahan natin ay isang tahanan ng puro makasalanan. Ang simbahan natin ay simbahan that someday, siguro 100 years from now, will disappear, eventually disappear. But as we gather in this place, as we glorify the Lord and worship the Lord in this place, we should put our heart in Jesus and we should give our generous heart sa Kanya. When it comes to giving, it was always portrayed na when you give, you receive. When you give, you receive. Lagi niyo ba narinig yun? When you give, the more you give, the more you receive. The Bible never tells that exactly, that when you give, you will receive most gains. No. The Bible never states that contextually. Although there's a verse that if you give, the Lord will give it back to you. But contextually, it is not about na pag nagbigay ka, ibibigay ng Panginoon sa'yo agad-agad. O ibibigay agad sa'yo ng Panginoon na kung ano yung kagustuhan mo, ano yung pangarap mo. No, the context in this very verse na binabanggit ko kanina is ang konteksto na ikaw na nagbigay sa Panginoon already satisfied on what God has given to you. Noong isang araw, nagkakwentuhan kami ng kaibigan ko. I think noong isang gabi. Nagkakwentuhan kami ng kaibigan ko. Kunento ko sa kanya paano ko binenta yung bahay namin. Paano ko na-acquire yung bahay namin. At paano nag-disappear lahat-lahat ng meron sa buhay ko. Nakwento ko sa kanya. And he was shocked kasi hindi ko naman talaga siya kinikwento mostly sa mga kaibigan ko. I never post it on Facebook. At nagulat siya. Just because for the cost of the call ng Panginoon, I will use myself, I eventually turn back on these worldly things. I give it to the Lord.
Because the heart of giving begins by defeating the love of money. Kailangan mong tanggalin sa buhay mo ang paghahabol sa kayamanan ng mundo para makarating ka sa kaharian ng Panginoon. At masakit tong pakinggan, lalong-lalo na sa may matataas sa pangarap. Mataas din ang pangarap ko. Why? Because sometimes even Sunday, you can sacrifice it para lamang habulin ang kayamanan kesa sa Panginoon. Verse 5 explicitly says, keep your lives free from the love of money. Kaya natutuwa ako every Sunday na nakikita ko kayo because these people is the one na hindi nagpadaig sa mundo. Meron pa nga kumpanya, double pay pag Sunday eh. Double pay pag Sunday. Pero thank you because your heart ay nasa Panginoon. On our second point, on our doctrinal truth about money is that money is a poor savior. Only God deserves our complete trust and heart. You could be sustained by your riches in this world. You could be happy for your riches in this world. But all of that is temporary. Only God is permanent. And He deserves our 100%. For our second point, contentment comes from God's presence. Ang pagiging kontento ay nanggagaling sa presensya ng Panginoon. Hebrews chapter 13 verse 5 pa rin, on the second part, be contented what you have. For He had said, I will never leave you nor forsake you. Notice the command is supported by a promise. You know, whenever God is calling people, He is commanding them to do something, and after that, He always have promises. And sometimes, nauuna yung promise bago yung command ng Panginoon. The command here is that be contented with what you have. Maging kontento ka sa meron ka, for He had said, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And notice how those words come together. That God does not merely command contentment, He gave us the reason to be contented. Binigyan tayo ng rason ng Panginoon para maging kontento. Now, many people will always, lagi itong binabalik sa akin ng mga tao whenever I say this, na maging kontento ka sa buhay mo. So ano yung hanggang dito na lang ba ako? They always ask that. My answer is no. Kasi kung ako, kontento na ako sa sarili ko, I will never take master's degree. I will never take master's class. Kung kontento na ako sa narating ko sa buhay, hindi na ako magtatrabaho bilang music teacher. Kung kontento na ako sa kakayahan ko, doon na lang ako sa bahay ni Brother Ira at magbabasa maghapon. Kontento ako sa binigay ng Panginoon, pero the Bible always talks about, contextually, this contentment is the blessings that you had received sa Panginoon. Let me ask you a question. Have you been grateful pa sa Panginoon on what you have? Have you been grateful ba on every morning that you wake up? Or in the every night that God has given you peace? Or baka yung every prayer mo sa umaga at sa gabi at sa pang-araw-araw, kung ikaw man nananalangin, ay palagi nilang problema ang binibigay mo sa Panginoon. Although the Bible always speaks that give it to the Lord, give it to the hands of the Lord, but the Bible also speaks and talks that whenever you pray and talk to the Lord, you must praise Him. You must thank Him and be grateful on what He had given. Sino nakaranas ng ma-ICU or ma-operahan? Ayan, lately lang. Ma-ICU, ma-operahan. The moment na ikaw ay nandun na sa kama ng operasyon, on the operating table, tsaka mo lang maiisip lahat ng ginawa ng Panginoon sa'yo. And I experienced this nung ako po yung na-operahan sa baga ko. Nirevive yung kaliwang baga ko. Na-experience ko to. And paulit-ulit na binabanggit ko yung Psalms 23 kasi yun lang yung memorize kong verse, mapera sa John 11:35 at saka John 3:16. Paulit-ulit ko siyang binabanggit. And sabi ko, Lord, if ever namamatay man ako, wala akong kasamang pamilya dito,
I lay everything into you. At nagpapasalamat ako kasi in 23 years, binayaan mo ako ng buhay. And then, pag uwi ko from that hospital to seminary, doon ko lang na-realize that I'd never been grateful sa Panginoon sa ibinigay niya sa akin. Let's be grateful sa Panginoon. The words, I will never leave you nor forsake you, is found in Joshua chapter 1 verse 5. It was originally when the people of Israel, or those people of Israel, came from Egypt and now entering to the promised land, it echoes Moses' encouragement to Israel. Now, ang konteksto po ng Hebrews, ng Book of Hebrews, ang kausap dito ay mga Hudyo. Ang kausap dito ay ang mga taong kilala o naghihintay sa Messiah. But these Hebrews people, they actually know this book of Hebrews is addressed to the Christians in the Hebrews because they actually know, and they definitely know, Jesus. And when the author used that I will never leave you nor forsake you, is he reminded them on what God had promised to these people. Alam nila yung history nila. They knew the history that they came from Egypt, going out, going to the promised land, and the Lord never failed to sustain them. And for hundreds of years, marami nangyari sa kanila. They fall down, they created a kingdom, they became prosperous, nasakop sila ng many times, nag-divide pa yung kingdom nila, tapos sinakop sila ng mga Romano nung panahon na to. Habang sinulat itong Book of Hebrews, they have their freedom, but they don't have their own government. They have their religious freedom, but they don't have their own government. And the author reminded these Hebrew people, these Jewish people, that the Lord never leave them, nor forsake them, because He had promised it to them. But the Lord commanded them, free from the love of money, and be contented with what you have. Hebrews chapter 12 and chapter 13 is actually reminded of the 10 Commandments. It's actually reminding of this people was chosen to exercise this law of God. But they are also reminded that this very people is also commanded and promises and had promised the Lord will never leave them. Now, si John Piper, Pastor John Piper, one of my followed author, often says that God's greatest gift is not what He gives, but it is actually He gives Himself. The greatest blessing of the gospel is not the heaven alone, in God's presence forever. If we possess God, then we already have possessed our greatest treasure. That everything about giving is we no longer give because we have plenty, but because we give because Jesus is enough. And what you have today is just an excess blessing. The Lord has given you everything. Be content. Contentment comes from God's presence. Now, our third point, faith believes God's promises and produce generosity. Now, dito yung pinakamahirap na part when we talk about faith believes believe God's promises and generosity was produced. Posible kaya sa isang Kristiyano na ikaw ay matagal ng Kristiyano o nakakilala sa Panginoon, isang araw pa lang, isang linggo, o 10 taon ka ng Kristiyano, is it possible that you are not burdened in the ministry? Posible ba yun? It is not possible. The Bible talks about when you follow the Lord, take up the cross and follow Him. Hindi po yung puro suffering. It is actually the heart for those people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Have you been to mission trips? Have you been to the places na hindi mo man lang ma-imagine? The first time ako makarating ng Pateros, sa isang squatter house sa Pateros,
Andun pa lang ako sa bukana nung iskinita, hindi na ako makalakad papasok. Grabe ang amoy. Hindi ko masikmura. Habang naglalakad ako pa loob, naka-long sleeve ako. Nagtitinginan yung mga tao. Nagtatakbuhan yung mga bata. Baka daw DSWD. Yan sa akin, narinig ko, DSWD yan na. These people needs Christ. These people needs Jesus. And if the person who believes in Christ does not ay walang burden sa ministry, baka hindi ka talaga ligtas. Dahil ang taong niligtas ng Panginoon, alam niya yung kalagayan niya at alam niya yung kalagayan din ng ibang tao. And sometimes we know, most of the times we know, na hindi natin sila kayang abutin. That's why the Lord also produces people who have other hearts. Ano yun? Evangelism, mission, pastoring, teaching. Some is giving. Some is prophet. Ang prophet sa panahon natin ngayon is actually in the pastoral's office, pastoral's work, prophesying about God, not about fortune. In Hebrews chapter 13, verse 6, it says, so we can confidently say, with confidence. In my version, we say with confidence. Meron kang kumpiyansa, panatag ang loob mo, at buo sa sarili mo. Ano yung kasunod doon? That the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortal do to me? Ano bang kayang gawin sa'yo ng isang mundo na gawa lang din naman ng Panginoon? One of the hardest part of being a Christian is doing the ministry. Because when you committed in the ministry, hindi maaaring ngayon lang. When you committed your life in the ministry, dapat yan hanggang sa iyong kamatayan. Why? Nangako ka sa Panginoon eh. Ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoon eh. Hindi mo naman pangako sa akin yan. That's why sometimes di ako nagagalit. Most of the time di ako nagagalit. Hindi lang sa hindi lang dito. Kahit na sa ibang church pa ako. Hindi ako nagagalit when someone commits and they didn't do their ministry or they didn't do what they promised to the Lord. Hindi ako nagagalit. Sa dating ang araw, mas masasabi mo pa, mas okay nang si pastor yung magalit sa akin kasi yung Panginoon ang magalit sa akin. Because this kind of burden is not temporary. This kind of burden is eternal. Hanggang ikaw ay nabubuhay, merong kurot sa puso mo whenever you think about someone who doesn't know the Lord. Last time we had our spiritual gift assessment. Anong lumabas sa'yo? Anong lumabas sa assessment mo? Use that gift. Use that kind of generosity. Use that kind of manner. Use that kind of blessing na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Giving is therefore not the first act of sacrifice. It is the first act of faith. The Lord Himself is our helper in Psalms 118, kung saan ito ay kinuha, celebrates God's faithfulness in deliverance despite of overwhelming opposition. Believers nowadays have even greater confidence because Christ had secured God's presence through His finished works. In Psalms chapter 118, verse 6 to 7, it says, the Lord is on my side. I will not fear. 2 Corinthians chapter 9, verse 8, God is able to make all grace abound. And in Hebrews chapter 11, verse 6, faith pleases God. Faith believes God's promises. And it produces generosity. It is not just about money, but it's about your heart to the ministry. Generously in the ministry.
So ask yourself, ano bang maaari kong gawin sa gawain ng Panginoon? Magkakaiba tayo ng talento. Magkakaiba tayo ng kakayahan ibinigay ng Panginoon. Probably me teaching, probably me speaking, probably me, kaya ko mag-stay up late at night. Bumisita ako kay Brother Harriet noong nakaraan. Alauna na pala na madaling araw, nagkakantuhan pa kami. Probably that's my personality, that's my gift. But you have different. Use it sa gawain ng Panginoon. I'm also commending the ladies na naglilinis sa church. Salamat po sa inyo. And your wonderful commitment sa Panginoon. Every Sunday, dumadating ako nakalagay na yung upuan. Thank you po. And our fourth and last point this morning, God's faithfulness removes fear. In Hebrews chapter 13, verse 6, so we say with confidence that the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The word, I do not fear, or I will not fear, fear is often the greatest obstacle in our generosity. We always ask, what if I don't have enough? What if something happens? What if I could not pay for it? Those questions is understandable. Naiintindihan niyo ng Panginoon, naiintindihan ko yan, naiintindihan niyo ng Biblia. The word na, paano kung hindi ko maibigay? Paano kung hindi ko kayanin? Sino sa inyo may home credit? Ito, magandang example to. Sino sa inyo may home credit or credit card? Nababayaran nyo? Nababayaran natin? That's the greatest example. Because we are obligated to pay for it. We are obligated na bayaran to. Bayarang bahay. Hulugang bahay pala. Hulugang bahay. We are obligated to pay for it. That's why we pay. Sasakyan. Hulugang sasakyan. Yaman talaga no, no? Hulugang cellphone. O sige, ito lahat tayo. Hulugang bill, hinuhulugang bill. So, binabayarang bills every month. O, di ba? We can pay for it. Why? Because we are obligated to it. The Bible never obligates us. But the Bible explicitly says that we should be part of the ministry ng Panginoon. Put this on your budget. Put this on your faithfulness. Put this on your personality. What often you fears the most is what those obstacles is in your faithfulness sa Panginoon. Kung ano yung pinakakinakatakutan mo, yun din yung naghihinder sa'yo para mapakita sa Panginoon yung faithfulness mo sa Kanya. The Hebrews answers them, or this kind of questions, with God's promise. God has not promised trouble-free life. He has promised His unfailing presence. In Romans chapter 8 reminds us that nothing can separate believers from the love of the Christ. Since God has already given His Son, believers can trust Him with everything else. Fear causes us to close our hands, and faith causes us to open our hands. Generosity is evidence that we believe God's promises, and it is secure more than earthly wealth. Generosity evidently. In Romans chapter 8, verse 31 to 39, it says, nothing can separate us from the love of the Lord. In Psalm chapter 56, verse 3 to 4, it says, trust in the Lord overcomes fear. In Matthew chapter 6, verse 25 to 34, do not worry about tomorrow. At Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your hearts. Trust Him. He already finished it for you. Now,
The doctrinal truth about here is that God's covenant faithfulness frees believers from fear and enable joyful obedience. Pakiramdam mo ba parang ang hirap-hirap ng buhay mo, ang lungkot-lungkot ng buhay mo? Hindi ka man lang makangiti? Subukan mo ang Panginoon. Subukan mong ibigay sa Kanya lahat na meron ka. Joy will comes after it. Now, katulad ninyo, I'm gonna be honest with you. Hirap po ako sa financial ko. Hirap ako sa buhay ko. Many times I have often this problem sa maraming tao. Simula nung namatay yung tita ko at naoperahan ako, na pinagamot siya sa ospital, hanggang sa namatay siya, ay nag-turn yung buhay ko on 180-degree turn. Nawala lahat ng meron ako, nawala lahat ng kakayahan ko. And I often tell this, na talagang ang hirap ng buhay ko ngayon. Hindi lang halata kasi, Gwapo, joke lang. Hindi lang halata kasi masayahin ako. But you know, napakahirap ng buhay. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon because He never leave a spot in my life kung saan hindi ako makakangiti at makakatawa muli. We always find joy sa buhay natin. Ayun si Joy, nasa kabila lang. We always find happiness sa Panginoon. We always find those things na hindi kayang ibigay ng mundong to. The peace could not give in this world. Hindi kayang ibigay ng kapayapaan ng buhay to. Stress-free life, hindi kayang ibigay ng mundong to. After this message, open your Bible, open your Facebook account. Look on what the news is. God's covenant faithfulness frees believers from fear and it enables joyful obedience. Faith transforms God's promises into courageous generosity. God's abiding presence is the believer's greatest possession, and money is a poor savior. Only God deserves our complete trust. That's what the Bible is talking to us this morning. That was the Bible always reminds us in our life, that do not hold into this worldly possession. Only hold what God had promised and given to you. For our conclusion, when Christ becomes our greatest delight, money loses its power over our hearts. Giving then become worship rather than obligation. Saan mas madali magbigay? When it becomes worship o pag naging obligasyon mo na? When it becomes worship. Pastor, ito lang talaga ang kakayahan ko. Wala namang sinabing presyo ang Bible. The Bible only talks about your heart. Do you know the parable of isa sa mga parable na binigay ng Panginoon? Nakalimutan ko yung title. Yung may nagbigay ng parte ng kanyang ari-arian at may nagbigay ng 10 coins sa Panginoon. Sa tingin niyo, sino yung mas kinalugdan ng Panginoon? Those who give 10. Because those 10 shekels na meron siya is everything that she had got. And this wealthy person that gave a portion of his wealth only give the part na hindi naman niya ginagamit sa Panginoon. Hindi naman niya ginagamit sa buhay niya. And he gave it sa Panginoon. Don't give just a part. Give your whole life. The writer of Hebrews is not simply commanding us to give more. He is calling us to treasure God more. When Christ becomes our greatest delight, money loses its power over our hearts. Giving then becomes worship rather than obligation. In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, Apostle Paul says, each one must give as he decided in his heart or according to his heart. Base sa iyong puso, not reluctantly,
not under compulsion, for God loves a cheerful giver. Why can we give cheerfully? Because we are already possess the greatest treasure in our life. God himself said, I will never leave you nor forsake you. Therefore, our confidence is not on what our possession is. Our confidence must be in his presence. Our security is not in our wealth, but in his faithfulness. And our generosity becomes testimony that Christ is more valuable than anything this world could offer. Mahal ba natin ang gawain ng Panginoon? O, sino sasama sa akin? Mission trip sa ano? Meron akong gagawin sa Santo, sa Caloocan, Mauban Street, yung Riles doon, yung squatter house. Sinong gusto sumama sa akin? Walang security na makakabalik ka pa ng buhay, ah. Di ba? O, sinong gusto sumama sa Palawan ulit? Lakad ulit, wala na yung ATV daw, sira na yung ATV. Maglalakad ulit tayo ng malayo. Kaya ko kaya? O sige, North Korea na lang, tara. Let's do a mission trip in North Korea. Let's go to North Korea. Ha? South na lang daw. Wag dun sa may OPA. Dun tayo sa may Kim Jong-un. Kasi wala. Wag dun sa may OPA. Dun tayo sa may Kim Jong-un. See, if you just imagine how terrifying the ministry is, how terrifying yung makikita mo. Pag lumabas ka ng bahay dito sa amin, magkapit-bahay lang kami ni Hubert, Doktora. Brother Ira, katabing kwarto ko lang. Pag lumabas ka doon, ang daming tambay paggabi. Ang daming tambay paggabi. And do you think how terrifying it is? Nasyasyaran mo sila ng salita ng Panginoon. You need a big courage to do that. You need to do it. If you cannot, you should support those people na tinawag ng Panginoon to do it. I'm not talking that you supported me. Because the very essence of this preaching this morning is about our sacrificial giving. Now, hindi ko na nailagay dito. But we had a church, isang testimony church na nakita ko sa Palawan. Meron 2 bakal, tapos bubong, tapos putik na lupa na flooring. They were the church na binigyan namin ng hymnals book. Kasi wala silang hymnals book. So yung alam lang na kanta ng pastor nila, yun lang yung kinakanta nila. Sinusulat nila sa papel, tapos yun yung kakantahin nila for that Sunday. Imagine pupunta yung worship leader ng ganong oras para isulat niya sa papel yung kakantahin nila. So kung ilang upuan, ilang aisles yun, 1, 2, 3, 4, mga 8 times 8, 16 na upuan, 16 times niya susulatin yung 2-3 kanta. At yun yung kakantahin nila for that Sunday. At dahil sa biyaya ng Panginoon, nag-provide ng Panginoon, may nagpadala ng hymnal book sa kanila. Dala-dala namin from Manila, papuntang Palawan. Ang bigat. 30 copies. Papasalamat ako sa Panginoon. Because imagine that kind of gruesome work. Kung 9 ang start ng service, 7 pa lang nandun na siya, nagsusulat na siya. Then si Pastor, ito pa maganda, si Pastor Togle, pupunta siya sa Latungay. Ang Latungay po ay parang 2 hours dito sa lugar natin. 2 hours of rough road. Dadaan ka pa nung ilog. Pinakita ko sa picture last time. Dadaan ka doon sa ilog, doon sa may sirang tulay. Pag mataas daw ang baha, iniiwan niya yung motor niya, naglalakad siya papunta doon sa pinuntahan namin. Imagine that kind of labor. Imagine that kind of people na tinawag ng Panginoon. Pastor Togle is the one na kinakanta ko na nagsabi sa akin na kaya hindi na daw siya nakapag-asawa kasi hindi daw niya alam kung paano niya bubuhayin. Imagine for 30 years, nandun lang siya sa lugar na yon and he did nothing but doing the ministry at mag-alaga ng manok para daw may pagkain siya. Imagine that kind of heart na ibinigay ng Panginoon. If we will not support those kind of people, sino na lang ang gagamitin ng Panginoon para bahagian ang mga taong nangangailangan din ng Panginoon? Sino na lang? Sino na lang
ang tatawagin ng Panginoon? Sino lang ang gagamitin ng Panginoon kung wala ng Bible school student na mag-aaral sa susunod na henerasyon? The numbers of workers is declining. The numbers of people who volunteer themselves in the ministry is declining. Isa sa mga napakalaking factor nito ay ang kakulangan ng suporta ng ministeryo ng Panginoon sa bawat simbahan. That's why I'm encouraging you to give generously. I'm encouraging you to support them. And as I end, the book of Philippians, these Philippi people na nakwento ko last week, they were one of the poorest cities. And yet they were the ones who supported Apostle Paul in his journey. The Lord is delighted in that kind of heart. We are not a big church, but we are a blessed church. Amen ba? We are a blessed church. Hindi tayo nasisikatan ng araw na sobrang init. We have 2 aircons, 6 na electric fan, 7 electric fan, 8 electric fan. We have lights. We have the internet. Wag lang pag-service. We have our TVs. We have our chairs. We are blessed church. And let's extend this blessing sa ibang part pa ng mundo. Tayo po lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you, Lord, for this wonderful encouragement for us to give generously. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami pinabayaan on any part of our lives. Panginoon, nagpapasalamat kami because you have blessed this church, not just in materials, but with people who will volunteer themselves sa gawain ng Panginoon. Lord, may you continue to remind us and guide us that as we continue to persevere this life that you have given to us, may you, God, give us the strength to do it. May you remind us, O Lord, every day of our lives. Dahil sometimes, O Lord, nakakalimutan namin ang commitment namin sa iyo. Lord, may you continue to bless us with hands who helps the ministry. May you continue, O Lord, to give us the foot to walk toward the ministry. May you give us, O Lord, the heart who will give it 100% to the ministry and to the mind that never stops learning in order for us to become deeper in your word. Panginoon, tulungan niyo po kami. Gabayan niyo po kami, O Lord, because we cannot do this on our own. O Lord, we are praying also for our missionaries outside. We might not know their names. We might not know what nation they were, or what cities they were, what province they were, kung saan lugar man sila, Panginoon. But Lord, I am praying for those times na sila pinanghihinaan ng loob. We pray, O Lord, na palakasin niyo sila. For those times, Panginoon, na hindi nila alam kung saan nila kukuhain ang kanilang sustenance. May you, Lord, provide for them. And we are also praying, O Lord, for them to be supported by their churches, by their fellow Christians. Dahil wala kaming kayang gawin, Panginoon, ng kami lang. We are entrusting everything that we have sa iyong mga kamay. Wala hanggang papuri pa sa salamat ang tanging alay namin sa iyo. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po.